Magandang gabi po. Nauwi sa Girian at sakitan ang demolisyon ng mga bahay sa Payatas B sa Quezon City. Nagmatigas kasi ang ilang taga roon laban sa demolition team. Dahil sa Girian, ilang residente na nasugatan, pati ng ilang miyembro ng demolition team. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mike and Mel, nabalot nga ng tensyon yung nangyaring demolisyon dito sa kahabaan ng Nara Street. Dito yan sa Barangay Payatas B sa Quezon City. Bago pa dumating ang demolition team, naglagay na ng barikada ang mga residente sa kanto ng Nara Street at Payatas Road. Hinila rin nila ang tatlong steel railings ng Payatas B Elementary School na walang pasok dahil sa demolisyon. Nasara sa trapiko ang Payatas Road pero makalipas ang may 10 minuto, agad umaksyon ang mga pulis. Itinaboy ang mga residente. Bakit wala pa namin magharang? Dahil pamamahay namin ito. Wala kayong awa. Wala kayong awa. Wala kayong awa. Kaya nakapasok ang demolition team sa mga bahay. Dito muli nilang nakaharap ang mga residente galit na galit. Nauwi ito sa sakitan at batuhan. Ang residenteng si Normelito Robis, sugatan, sinuntok daw siya ng isang miyembro ng demolition team. Inaawat ko kasi nagkakaroon na ng kumusyon doon sa gilid. So ngayon pagkaawat ko, ginawa nung isa, sinuntok ako kasi napatulak ko yung isa. Sinuntok ako dito, tapos nung sinuntok ako, tinadyakan pa ako rito. Ang itinuturong nanuntok, itinanggi ang akusasyon. Ay, wala ako sinapat. Ako nga hinatakan pa eh. Isang miyembro rin ng demolition team ang nasugatan sa ulo matapos mabagsakan umano ng kisame. Git ni Gloria Patangi na presidente ng pagkakaisa ng mamamayan ng Nara Incorporated, illegal ang demolisyon. Wala silang pinakita na court order po sa amin. Anong klaseng karapatan ang may ginagawa ng City Hall? Pero ayon sa Control and Prevention of Illegal Structures and Squatting o COPRIS, kumpleto sila sa papeles para sa demolition mula sa Quezon City Local Housing Board. Alinsura daw ito sa Urban Development and Housing Act of 1992. Wala kami binayulit dito. May financial assistance, meron pang relocation. Sa 47 bahay na dapat i-demolish, 19 na bahay na lang ang natitira upang pagtayuan daw ng 4 na palapag na gusali ng Payatas B Elementary School. Ang 21 pamilya nauna raw sumailalim sa relokasyon at nagibana o inabandona ang kanilang mga bahay. 3 taon na raw pinag-uusapan ang proyekto at alam daw ito ng mga residente. During the pre-demolition conference ay humingi pa ako ng sa kanila ng pahintulot na pwede ko pang kakausapin for the last chance. Inignore yung invitation. Ang mga residente pwedeng mailipas sa Rodriguez Rizal o sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang iba sa in-city housing na Bisecville na di kalayuan sa Nara Street. Ang problema lang ng may mga anak na nag-aaral sa Payatas B ang 2,500 pisong upa roon. Ang 15 anyos at 4th year high school student na si Cherry May Bautista, isa sa mga napaalis. Problemado, lalo't malapit na raw siyang graduate. Makikitira nga lang daw po muna ako sa mga kaibigan ko kasi graduating din po ako. Kaya yun, kasi kapag dun po ako sa Kainta ngayon, mahirapan po ako. Mike, ilan nga sa mga pamilya na nawala ng tirahan ay nananatili ngayon sa covered court nitong barangay Payatas B. Ang sinasabi nila sa atin, Mike, ay wala pa raw silang malilipatan sa ngayon. Kaninang hapon naman ay natapos na rin ang demolisyon pero bukas daw ay mga heavy equipment naman ang papasok dito upang makumpleto nga ang demolisyon. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mike. Iyan, meron bang impormasyon mula sa mga taong gobyerno, pambansaman o pangpamalalunsod dyan sa may Payatas kung saan dadalhin o kung saan na yung mga tao na ngayon ikamo nandyan, nasa covered court ba o ng lugar na yan, dyan sa may Payatas yan?
Yes, Mike, covered court yung pansamantala nilang tinutuluyan sa ngayon, ano, Mike. Yung binanggit sa atin, Mike, ng mga taga Quezon City Hall ay maaari silang mag-avail ng housing sa Rodriguez Rizal sa Barangay San Isidro at yung iba naman sa Towerville sa San Jose del Monte, Bulacan. Mike, merong mas malapit nga na relocation site dito, no, yung tinatawag na Bistecville. At dito rin sa barangay nito, Mike, sa Barangay Payatas ay merong isang malapit nga na relocation, yun yung Bistecville. Pero ang problema nga lang ng ibang residente, medyo may kamahalan daw yung monthly na renta nila, yung rent to own na sinasabi nga na scheme na 2,500, kaya ang hirap daw nitong i-avail. Kaya maaring karamihan nga, Mike, sa mga residente rito ay mapunta, kundi man sa Rodriguez Rizal ay mapunta sila sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nga nasa 200 lamang kada buwan yung kanilang ibabayad para sa kukunin nilang bahay doon, Mike. Maraming salamat, Tian Cruz.